Amen. Good. Grabe yung tinis ng boses nito, no? Parang sinasakal siya. Yeah. All right. I hope you're ready for the service. Amen. All right. I believe tonight, praise God, that God has always the right man for us in times of need. No? At ako'y naniniwala ngayong gabi, I can do better than what I can do. No? Because he is the right man tonight. All right? Shall we all stand, please? And Brother Conrad will come and preach the word. Nakailang tubig na po ako. Salamat sa ating mga pastor. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. At salamat po sa Panginoon at muli ako po napaintulutan na makapaghayag po ng salita po ng Diyos para po sa inyo. It is not by my karunungan, pero ako po naniniwala na may inilagay ang Diyos sa aking puso ngayon. Ako po nanalangin para po sa mensahe pong ito. And I do believe na ito pong mensahe ito ay magbibigay ng encouragement po sa atin ngayong gabi pong ito. Thank you again, Pastor Hill, for your training. Yung mga kalalakihan po dito ay patuloy niyo pong tinitrain upang makapaghayag ng salita po ng Diyos. Alright, so it's a great church. Kayo po ba'y masaya? Nandito tayo sa House of God. Amen! Amen, amen. Let's accomplish our purpose. Yan lagi ang paalala ng ating mga pastor. Every time na tayo po ipapasok dito sa simbahan, make sure to accomplish your purpose. Accomplish your purpose, brethren. Huwag niyo pong papahintulutan na anumang nandyan na sagabal or anumang sakit na nararamdaman nyo ngayon. But make sure to accomplish your purpose tonight. Alright? Sige po, tayo po buksan po natin ating mga Biblia. In a very familiar verse in the book of Hosea, patay. Merong Hosea po dyan. Hanapin nyo lamang po. Ayan. After Daniel. Page 800. Sa akin po, page 726. Okay? Alright. Kung hindi nyo po alam, alalayan nyo po yung katabi po ninyo, yung mga dinidisciple nyo po. Wag po kayong mahiya na titingin kayo sa table of contents. Wag po kayong mahiya. Part po ng paglago po yan. I myself before, dyan din, tumitingin din po ako. Hindi ko naman makabisado yung books of the Bible eh. Alright? So, wag po kayong mahiya, mga kapatid, no? Alright, Book of Hosea, let's turn in the familiar verse here. In chapter 4, let's start reading in verse number 1. Are you there? Amen. All right. The Bible says here, Hosea chapter 4 in verse number 1, hear the word of the Lord, you children of Israel. For the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no what? Truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land. Just imagine that kind. Ilagay nyo na po agad yung sarili nyo po doon. Ilagay nyo na agad yung kalagayan po ninyo doon na nagsasabi dito, there is no truth. There is no mercy. Nor knowledge. Ito yung pinakamabigat, mga kapatid. Nor knowledge of God in the land. Alright? Let's go, drop down verse number 2. By swearing, no wonder kung bakit nagkaroon. By swearing and lying and killing and stealing and committing adultery, they break out, and blood toucheth blood. No wonder kung bakit ganyan ang kanyang kalagayan. It is because of the verse number 1. Because of verse number 1. All right, let's go down verse number 3. Therefore shall the land mourn, and everyone that dwelleth therein shall languish with the beasts of the field, and with the fowls of the heaven. Yea, the fishes of the sea also shall be taken away. Verse number 4, yet let no man strive, nor reprove
another, for thy people are as they that strive with the priest. Verse number 5, Therefore shalt thou fall in the day, and the prophet also shall fall with thee in the night, and I will destroy thy mother. This is our main text in the verse number 6. My people are destroyed for the what? Lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Grabe yung binasa po natin. Ako po, nung binabasa ko po ito, mga kapatid, ang turo po sa atin na ating mahal na pastor, ilagay mo agad yung sarili mo doon. Ilagay mo doon. Ilagay mo yung sitwasyon mo doon. Kung ano yung nararamdaman nung writer na ito, ano nararamdaman ng mga tao nung nandito sila sa sitwasyon na ito. Gayon din po kayo. Ilagay nyo rin po ang sitwasyon ninyo dito sa pangyayari pong ito. Tonight, itutuloy ko lang po ang subject po ng ating mahal na pastor. Commit to obey the Word of God. Commit to obey the Word of God. Tayo po muna, isaglit naman na lang. Let us all pray. Dakila namin Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat Panginoon, at muli ako po inyong magagamit sa paghahayag ng inyong pong salita. Oh God, I cannot do this without you. But please use me. Holy Spirit, please flow through me and make me a blessing. Hiling ko po, Panginoon, na ako po'y maging pagpapala po sa mga tagapakinig at maging encouragement po sa kanila, Panginoon, na pagpatuloy na mag-commit po sila sa inyo pong salita at mag-obey sa inyo pong salita, Panginoon. Thank you, we praise you in Jesus' name. Amen. All right, you may be seated, please. Nakailang baso na, nakailang ganito na ako. All right, so again, sabi ko nga po, ay tutuloy ko lang po yung discussion ng ating mahal na pastor patungkol po dito sa text po na ito in the book of Hosea. At ang topic po natin every Wednesday, nagkaroon po na tayo ng series of messages patungkol po sa study or commit to study the Word of God. Tama ba ako? Amen? Natuto tayo na magbasa or natuto tayo na mag-interpret, natuto tayo kung paano natin lalong iintindihin pa at aaralin pa ang salita po ng Diyos. Naunawaan po ba natin yon? Amen. And then, after that, nagkaroon po tayo ng series of message na kung ano yung ating napag-aralan, doon tayong magkakaroon ng commitment na mag-obey. Doon na tayo magkakaroon ng commitment saan? Na mag-obey saan? Doon sa mga natutunan natin. Naunawaan niyo po ba yun? Alright? Once we say, ito po lagi niyo pong tatandaan. Once we say commitment, nabanggit din to ang ating mahal na pastor, once we say commitment, it requires involvement. Alright? It requires involvement. Tingnan po mamaya babalangkasin po natin yan. And when it comes in involvement, when we say involvement, it requires action. Alright? And once it requires action, it requires effort. Naunawaan po ba natin yan? Doon pa lamang po yun sa salitang commitment. Kaya napakabigat nung salitang commitment eh. Tignan nyo po commitment requires involvement. And once you involve, it requires action. And once it requires action, it requires effort. Ibig sabihin, kikilos ka. Kapag may commitment ka, gagawa ka ng kapamaraanan. Kikilos, may gagawin kang kapamaraanan. Naunawaan niyo po yun? Alright, amen? Alright, and then ilagay mo yun sa tabi nung sinasabi nating obedience. Alright? Commit to obey. Ngayon, magkakaroon tayo ng involvement,
magkakaroon tayo ng serious effort. Saan? Sa obedience. Alright? Sa pagsunod, maglalagay tayo ng matinding effort. Saan? Sa pagsunod. Dadagdagan pa natin yung salitang Word of God. Naunawaan po ba natin yon? So ngayon, saan ngayon tayo magkakaroon ng matinding effort? Sa pag-obey, saan? Sa salita ng Diyos. Yaan yung ini-encourage po sa atin ng ating mahal na pastor. Kasi masasayang yung sinasabi nating commit to what? To study kapag walang obedience. Naunawaan po ba natin yun? Hindi, walang mangyayari doon sa commit to study po natin. Marami tayong natututunan, pero wala tayong sinusunod. Naunawaan po ba natin yun? Ang daming pumapasok po sa atin, pero walang nasusunod. Aral tayo na aral. Alright, sige, alam na natin yung ganito. Pero walang na-i-apply. There is no obedience. That is why the subject tonight is we need to commit to obey. Saan? Sa salita ng Diyos. To the Word of God. Alright? Like what happened here, brethren, in this chapter na nabinasa po natin. Alright? Same thing din na nangyayari po, mga kapatid. Alam niyo po ba ang pinakamasaklap sa buhay ng isang Kristiyano na kapag tayo ay papasok sa simbahan at marami tayong napapakinggan, mga kapatid, pero wala tayong naisa sa pamuhay. Yaan yung pinakamasaklap ng buhay ng isang Kristiyano. Yung marami ka, matagal na dito sa loob ng simbahan and yet, walang natututo. Walang na-apply saan? Sa kanyang buhay. Like what happened here in yung binasa po natin, mga kapatid. The problem here is the obedience talaga eh. Alright? Tingnan niyo po binasa po natin kanina. My people are what? Destroyed for what? Lack of knowledge. But take note of the word here. Ano nangyari? Why are they lacking the knowledge? Because they what? They reject the knowledge. That's the word. And ang pinakamatindi pa dito, mga kapatid, yung word na reject na yan, it is a what? Choice. Choice nila to. They choose to what? They have a choice to what? To reject the truth. They have the truth. Kung pag-aaralan niyo po ang buhay ng kung pag-aaralan niyo po ang buhay ng mga Israelita, mga kapatid, yung tao po ng Diyos, they know the law. They knew the commandment from the very start. Punta ka pa lang sa book of Exodus, nandun na. Deuteronomy, nandun na. Nandun na yung commandment, nandun na yung law. Pinapangaral na yung law doon. Hanggang sa paggising, pagbangon, andun na. They know the law. Kaya nga nagpapadala ng propeta eh. Para alin? Para gabayan sila. Para ito ang gagawin mo. Ito magpapadala ng propeta. Hanggang sa dumating na si Jose. Akalain niyo Jose. Ang layo na po nito. Ang layo na po nito. But still, they chose to reject the Word of God. They reject the knowledge. Their choice, akalain niyo po yun, alam nila yung tama, but they are rejecting the right thing. Sounds familiar po ba yan, mga kapatid, na nangyayari po? Sounds familiar po ba yan? Hindi na po ko lalayo, mga kapatid. Sounds familiar po ba yan dito sa ating simbahan? We know the right thing, but we still reject the right thing. Diba? Yan po yung nangyayari. Choice nila yun. Yung reject po dyan, yan po ay choice nila. Akalain nyo po yun, alam nila yung tama, pero mas pipiliin nila yung mali. That is the saddest truth, mga kapatid. No, alam nila. Kaya nga sabi ko po sa inyo, same thing din na nangyayari po sa atin bilang isang Kristiyano. Same thing din po yung nangyayari po dito po sa atin. Tignan niyo po, mga kapatid. Tignan niyo po, mga kapatid. Pagdating sa kaligtasan, sabihin natin, alright, praise the Lord, 100% ako po'y ligtas. Ako po'y lalakad sa streets of gold. Amen! Di ba?
Naniniwala tayo doon. We believe, we are obeying that kind of statement in the Bible. Meron ba sa Biblia noon, mga kapatid, na tayo ay 100%? Sino pong makapagtaas dito ng kamay, naniniwala tayo po iligtas? Tayo pupunta sa langit. Taas ang kamay. Alright, lahat po tayo. We believe that. Amen. Lahat tayo. Maganda yung paninindigan natin doon. Matindi yung ating paninindigan po doon. But when the Bible says, mga kapatid, husbands, love your wives. Ba't parang nag-iiba na? Depende na yan. Meron ba sa Biblia po nun? Meron ba sa Bible po nun na sinasabi na husbands, love your wives, even as Christ also loved the church? Meron po ba sa Bible po nun? Yes, there is. Pero ba't parang pagdating doon, depende. Depende na sa katotohanan. Depende siguro yan, sir, kung talagang ano eh. Naalala ko lang po yung dinidiscuss ng aming mga pastor doon sa team prep. Pagdating doon, dapat sabi nga ng ating mga pastor dapat maunawaan ng isang husband at ng isang wife yung totoong pagmamahalan. Na ang pagmamahal na yon ay dapat tulad ng pagmamahal ni Kristo para sa atin. Kaya nga sabi ko po sa inyo yan po yung binabanggit po dito. There is merong ganitong klaseng katotohanan, but we sometimes neglect it. We reject this kind of truths. Meron din, sabi nga sa inyo, sabi ko sa inyo kanina, ang kaligtasan, hindi natin yun binabaliwala. Ang kaligtasan ay talagang totoo para po sa atin. It is true. Mga kapatid, tama po ba ako? Pero pag sinabi na sa Biblia, wives, submit to your husbands. Bakit parang iba na ulit ang ating tema? Wala na, konti na lang yung umi-amen. Amen. Meron din naman sa Biblia na children, obey your parents in the Lord, for this is what? Right. Young people, meron din bang ganon sa mga Bible po ninyo? Alright, yes, amen. Bakit ang ganit sumunod? Parang isang utos lang, mayana. Mayana ba? Naunawaan po ba natin yun? Kaya nga po mga kapatid, there is a great truth right here, but sometimes we reject the truth. Naunawaan po ba natin yun? Tulad na lang po nito mga kapatid. Church, meron din po ba sa mga Bible po ninyo? But I say unto you, love your enemies. Meron din po ba nagsasabi niya sa Bible po ninyo, bless them that curse you, to do good to them that hate you, and pray for them that despitefully use you, and what? Persecute you. Pero bakit depende na yan, sir? Depende na yan. Enemy na yan eh. Grabe na yung dating sa akin yan. Sana naalala niyo po yung preaching ng ating mahal na pastor, forgiveness. Naunawaan niyo po, meron ba kayo sa Bible niyo po niya, mga talata na binasa ko po sa inyo? Those are great truth, brethren, na natututunan na. Gasgas itong mga na to, mga verses po na ito sa pulpitong ito, sa mga programa natin. Gasgas itong itong mga verses po na ito. But dumarating tayo sa punto ng buhay po natin, mga kapatid, that we reject this truth right here. That's the saddest part, brethren. Like what happened here. No wonder the people are destroyed during this time. No wonder kung bakit nangyari itong mga bagay po na ito, mga kapatid. Because the choice na pinili po nila is yung mali. Same thing din naman sa atin eh. What if susundin lang natin yung pattern na tinuturo ng Biblia na yun, mga kapatid? Kung susundin lang natin yung tinuturo lahat sa Bible, mga kapatid, are we saying na tayo po ay perfecto? No, hindi tayo perfecto. Pero merong salita ng Diyos na gagabay sa atin all throughout ang ating pamumuhay dito. Kaya nga po, yun po sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, no? Na kinakailangan natin na mag-commit to obey the Word of God. We need to commit na mag-obey tayo. Saan?
sa salita po ng Diyos. If the Bible says this, wala nang pero-pero. Wala nang, hindi na pwede. Pero kasi, no. Pag sinabi ng Biblia, ito ang susundin natin. Para mo namang sinasabi na mas matalino ka pa ba dito sa gumawa? Naku naman, mga kapatid. Parang sinasabi pa natin na mas matalino pa ba tayo sa Diyos? Kaya nga, yun po yung dapat nating ma-realize ngayon na magkakaroon tayo, maglalagay tayo ng serious effort, maglalagay tayo, mag-i-involve tayo. You need to put yourself saan? Sa pag-obey sa salita po ng Diyos. Naunawaan po ba natin yun? Kaya nga tayo ni-encourage ng ating mahal na pastor Na alin? Na magkaroon tayo ng commitment na mag-obey sa salita po ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, pag pinag-uusapan natin yung salitang obedience, ang unang-unang dapat atakihin sa atin dyan is yung pride natin. Kasi mahihirapan tayo na mag-obey kung papairalin mo yung pride mo. Naunawaan po ba natin yun? Sayang. Sabi ko nga po sa inyo huwag sana nating i-reject tulad ng nangyari po dito sa kanila. Yung knowledge, yung katotohanan, yung word of God, they reject. No wonder kung bakit nagkaroon ng ganun nagkaroon ng ganung klaseng pangyayari sa kanilang nation during that time. Now, I'll just give you some few points, brethren. No? Di ako na magtatagal dito. Medyo, may ano rin yung aking boses. No? But, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, magbibigay lang ako ng ilang puntos po sa inyo. Why do we need to commit to obey the Word of God? No? Pinakita ko po sa inyo kanina yung mga verses po na yon. No, pinakita ko yung mga verses na yon na sinabi nga doon, husbands, love your wives, wives, submit to your husbands. Those are great truth, brethren. But sabi ko nga po sa inyo, ang pinaka nakalulungkot sa buhay ng Kristiyano is pinipili lang natin yung dapat para sa atin. Pagdating sa salita po ng Diyos. If ganun po ang ating pag-uugali, then the foundation of your obedience to the Word of God is just based on your emotion. Ulitin ko po mga kapatid. The foundation of our obedience to the Word of God should be intellectual, not emotional. Ulitin ko po mga kapatid. Ulitin ko po. The foundation of our obedience to the Word of God should be intellectual, not emotional. Bakit? Kasi pag emotion ang pinagana natin, pag hindi na nararapat sa'yo, ayaw mo na. Tinatamaan na yung ating ego Tinatamaan na, masakit na masyado. Pero dun ka dapat lalong magpasalamat kapatid. Kapag tinatamaan ka ng salita ng Diyos, dapat lalo mong kunin yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi para talaga sa yun. Tulad nga na sinasabi ni Pastor para sa akin kaya yun. Ang sakit Oo, sa iyo talaga yun. Tinamaan ka na Kunin mo na. Huwag mo nang iwasan kasi malulugi ka. Naunawaan po ba natin yun? Those are great truths na binanggit ko po kanina. Again, the foundation should be intellect, not emotion. Kagamitan mo dapat ng pag-iisip. Alright? So, I hope nakuha niyo po yun. Now, why do we need to commit to obey the Word of God? I have 3 points here, and then after this, we're done. Alright? Why do we need to commit to obey the Word of God? Number one, our faith will become stronger. Bakit natin kinakailan mag-commit? Saan? Sa salita po ng Diyos? Dahil yung pananampalataya po na dito lang mga kapatid, lalakas. Yung alin? Yung pananampalataya natin. Saan? Sa Diyos. In Romans chapter 10 in verse number 17, this is a very familiar verse to all of you, brethren. So then faith what? Cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Wala nang ibang pwedeng makapagpakilala sa atin at ipaunawa sa atin ang Diyos apart sa salita po ng Diyos.
Wala na pong iba. Ito lang ang katangi-tanging kapamaraanan para lubusan mong makilala ang Diyos. Hindi pwedeng sa YouTube. Hindi pwedeng sa YouTube. Ito lang, kapatid. Ito lang ang tanging kapamaraanan. Why? Because this book right here is the complete revelation of God in our lives. Ito pong hawak ninyo, nandyan po sa mga laps po ninyo. This is the complete revelation of God para po sa atin. Kaya nga mga kapatid, just imagine kung seldom lang natin buksan. Just imagine kapatid, kung bibihira mo lang mapakinggan yung dapat mong magpapakilala sa Kanya. So, kakurampot lang ang pananampalataya natin. That is why, kapag dumating ang matinding unos sa ating buhay, babagsak agad tayo. Kaya nga mga kapatid, dapat tayo mag-commit na mag-obey sa salita po ng Diyos. Bakit? Kasi papalakasin niya yung pananampalataya natin. Paano niya papalakasin yung pananampalataya? This book right here ay ipapakita niya sa iyo kapatid na merong Diyos na makapangyarihan. Na merong Diyos na alin? Alam ang lahat. Na merong Diyos na alin? Na kahit anong problema mo, kaya niyang solusyonan. Meron dito kapatid, ipapakilala niya sa iyo yung characteristics ng alin? Ng Diyos mga kapatid. God is what? Faithful. God is what? Merciful. Naunawaan po ba natin yun? God is what? Omnipotent. God is what? Omniscient. Lahat po yan ay nandito sa Bible na hawak-hawak po natin. That's why our pastor is really what? Encouraging us to commit, to obey the Word of God. Para just in case na dumating sa'yo, hindi ko man alam anong kalagayan mo ngayon kapatid. Hindi ko alam kung anong meron ka ngayon na hinaharap mong problema. Pero kapatid, let me remind you kapatid, na dito sa hawak-hawak mong yan, pag nalaman mo na meron palang Diyos na makapangyarihan, praise the Lord, meron palang ganun. Salamat sa Panginoon. At meron nagligtas sa akin. Saan? Sa impyerno. Anong mas matindi pang problema mo kapatid na inaharap mo? Na iniligtas ka na nga ng Diyos sa impyerno. Naunawaan po ba natin yun? That is why we need to commit to obey the Word of God. It will reveal the characteristics of God in our lives. Kaya kinakailangan po natin yung alamin natin, mag-commit tayo na mag-obey saan? Sa salita po ng Diyos. That's the number one point right there, brethren. Alright? And number two, kasi hindi ako gano'ng magtatagal. Number two, why do we need to commit to obey the Word of God? Number two, alam ko marami po makapag-testify po dito. It can transform lives. Brethren, sabi ko po sa inyo, ako po, isang buhay na patotoo sa inyo pong harapan, kung paano binago ng Diyos. I'm telling you kapatid, walang kapanlapan-lasa sa church, walang kapanlapan-lasa na magsuot ng ganitong klaseng kasuotan, walang kapanlapan-lasa na maghayag ng salita ng Diyos, pero here I am right now, preaching the Word of God. Why? Bakit nangyari? Anong nangyari sa iyo, sir? Anong ginawa mo? I just simply obey the Word of God. Walang kapanlapan-lasa sa salita ng Diyos, kapatid. Natatandaan ko pa, nandyan ako nakaupo sa upuan ni Brother Steven Flomentira. That's my first attend dito. Natatanda ko pa, dyan ako kay Sir Steven Flomentira nakaupo. Wala pang aircon dito noon. Wala pa, hindi pa ako Papasok ako dito sa loob ng simbahan. Anong kasuotan ko? Nakamaong, tapos rubber shoes. Konyo ba? Buhay call center eh. Oh, yan ang pormahan ko, nakasalamin. Bakit nakasalamin? Sobrang pulang-pula yung mata ko. Bakit? Kasi galing pa ako ng inuman. Ay, saksi po yung ate ko na nandiyan. Galing pa ako ng inuman noon. Pulang-pula yung mata ko, nakaupo ko dyan. Tapos ang dala-dala ko pong Bible noon, cellphone. Sinita ako ni Sir Dennis.
Sabi niya, Sir, bawal po mag-cellphone. Bawal po ang cellphone dito. Ay, Sir, Bible po ito. Kahit na po. Kahit na po. May Bible po tayo, Sir. May mag-share po sa inyo. Naunawa niyo po ba yun, mga kapatid? By simply, sabi ko nga wala. Ganun na ganun po ang aking itsura po nung dati. Pero ngayon, pambiran dito na ako sa pulpito ng ating mahal na pastor. Praise the Lord! Kaya nga po, sabi ko po sa inyo may imposible ba? Is there meron po bang imposible saan sa Panginoon? Wala. Just simply obey the Word of God. Obey. Simply obey the Word of God. Ganun lang din naman yung ginawa ko. Hindi ako nang matigas sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, commit to obey the Word of God because it can transform lives. Most of you right here, marami makapagpatotoo po dito, na kung hindi dahil sa salita ng Diyos, wala kayo dito. A lot of you can makapagsalita ng Amen. Salamat sa Panginoon. Kung hindi sa salita ng Diyos, wala ako dito. Same thing din naman sabi ko nga po sa inyo Grabe po ang routine ko nung ako po ay binata pa. Buti na wala dito yung asawa ko. Nung ako po'y binata pa, grabe yung aking daily routine. Pagdating ng Friday, grabe na, gimmick na ako ng gimmick yan. Lahat na ng bar sa Timog, pinapasukan ko na lahat yan. Uuwi ako niyan lalabas ako ng 9 o'clock p.m., uuwi ako mga 6 o'clock a.m. na. Ganun lang. Ganun. Friday, Saturday ulit. Ganun na naman yung gagawin ko. Kaya pag ito na si Ma'am Leslie Karangian. Ayan na siya. Gigisingin na ako niyan. Church tayo. Church tayo. Oo, sige, susunod ako. Maliligo lang ako. Church tayo, bangon na. Young people, sounds familiar po ba yun? Sounds familiar po ba? Para sa mga nanay na talagang matindi ang pagpupursige ninyo. Alright, wala man resulta mga nanay. Wala man resulta agad-agaran mga kapatid. But let me remind you, parents, for your young ones and young ladies right here, just be committed to the Word of God. Magbubunga at magbubunga din yan. Just be committed. As long as that there is a Word of God, sabi nga ng aking ate nun basta dadaling kita kahit anong gawin mo. Kasi alam niya, she knew for the fact that this book right here can change my life. This book right here, itong Biblia na ito, alam niya na pwedeng magbago ng aking buhay. I don't want to touch your emotions, brethren, but this is my life. Grabe. Grabe yung tindi. Kung alam nyo lang kung ano nangyari, mga kapatid. But praise the Lord that there is a Word of God right here. Alam ng ate ko She knew for the fact that there is a book right here that could transform my life. Walang kapanla-panlasa sa salita ng Diyos. Walang ka-amor-amor sa salita po ng Diyos. But here I am right now, preaching the Word of God. Buhay na patotoo para po sa inyo, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, maghanap ka pa ba ng mirakulo para sabihin mong totoo ang salita ng Diyos? No! Here I am right now! Here I am right now, standing in front of you. That there is a God, that there is the Word of God that could change your life. Ano po ko? Tatay na po ko ngayon. Tatay na po ako ngayon. Nung dinadala po ko ng ate ko, young people pa ako noon. Mamaya tatalakayin po natin yan. Sabi ko po sa inyo, it could transform life. Pero magta-transform lang yan, mga kapatid, if you will commit to obey the Word of God. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari na magta-transform ito ng buhay kapag
walang commitment. Hindi mababago yung aking buhay kung hindi naging committed yung ate ko. Wala. Kung papabayaan niya lang ako, alright, sige. Dumating pa nga sa punto ng aking buhay, ng aming buhay ni Ma'am Leslie, na sabi niya, o sige, matigas ka, ayaw mo magsimba, lumayas ka dito. Malayas ako. May pinagmamalaki eh. May trabaho eh. Layas. Pero sabi ko sa inyo, once na dumating na sa punto ng buhay mo na kinakailangan mo na ng salita ng Diyos, babalik at babalik ka pa rin. Babalik at babalik ka pa rin. Kaya nga sabi ko po sa inyo mga kapatid, hindi matatransform ang buhay ng isang tao kung hindi ka magiging committed sa pagsunod ng salita po ng Diyos. Pero sabi ko nga, it can transform lives, brethren. Kung yung asawa mo man hindi pa nagbabago ngayon, alright, let me introduce to you this book right here. Let me introduce to you this book right here. Young men, young ladies, mothers, fathers, let me introduce this book right here that could transform your lives. Kung ang problema man ng iyong asawa ay talagang nambababae siya, alright, so be it. There is a book right here that could change him. Kung ang asawa mo man ay sugarol, alright, there is a book right here that could change it. Kung ang anak mo man ay palasagot sa'yo, alright, may tinuturo sa Biblia, children, obey your parents. Ang problema lang talaga natin, mga kapatid, is yung commitment natin na mag-obey. That's the biggest problem right there. Yung mag-commit tayo, yung commitment natin na sundin natin. Kaya nga sabi ko po siya as part of my introduction kanina, pili lang kasi. Pinipili lang natin yung para lang dapat sa atin. Pag tinamaan na tayo ng mensahe, ayaw na natin. Kaya nga pag ganyan sinasabi ko sa inyo, if your foundation ay ganun sa salita ng Diyos, pag pinipili mo lang, then ang foundation ng pag-obey mo is through emotion, not intellect. Kaya hindi magtatagal eh. Mananawa ka rin. Hindi ka magtatagal, kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, why do we need to commit to obey the Word of God? Alright, number 1, sabi ko nga, our faith will become stronger. Lalakas yung pananampalataya natin. Titindi yung pananampalataya natin. Pangalawa, it can transform lives. And the last point, nagising na sila, last point na eh. Alright. Last point. Why do we need to commit to obey the Word of God? Because it provides guidance and direction. It provides guidance and direction. Discernment, right judgment. Bibigyan tayo ng Diyos nun. Yung ito, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo eh. Alright. Guidance in building family. It is here. Guidance in finances, andito po. Guidance in loving your wives, andito po ulit. Guidance in disciplining your children, andito po ulit. Guidance to get closer to God, ito ulit. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, as part of my testimony, wala akong ka-idea-idea sa pagpapamilya. Wala. Empty. Bakit? Nandiyan po yung ate ko. Sanggol pa lang ako, mga kapatid, iniwan na ako ng aking magulang. 9 months old. Iniwan na ako ng aking nanay. Ang aking tatay ay laging nasa inuman. Wala talaga. Pero nandiyan pa rin naman sa aking nanay. Laging tumatawag. Yan, kasi nasa ibang bansa po siya. Nagkita lang kami nung ako po ay 33 years old. For 33 years, no parents.
Just imagine, young man, for 33 years, wala akong magulang. Wala, as in wala. Walang idea. Paano ko, then dumating sa punto ng aking buhay, mga kapatid, nagkaroon ako ng anak, patay na. Ano nang mangyayari sa iyo, Conrad Tungol? May pamilya ka na. Ano na ang magiging guide mo? Ano na ang pundasyon mo? Lumaki nga akong walang magulang. Lumaki nga ako na walang nag-aaruga. Kumbaga sa ano nga, walang aruga ng ina. For 33 years, brethren. Wala. Yung tatay ko, sabi ko nga po sa inyo hindi naman sa pangarap sa kanya, puro lang inom. O anak, wala. Kaya nga pag pagpapasok ko sa eskwelahan dati, alright, pagpasok ko, alright, walang pansinan. Kami-kami lang nila ate. Walang pansinan. Alright, may project ako, lalo na pag drawing. Ako po, sinaka-relate dito. Pag drawing, sigurado wala na akong project. Kasi di ako marunong mag-drawing. Yung mga ate ko, busy rin yan. Busy rin sila. Kasi pupasok kami lahat So pagdating sa bahay, wala talagang pansinan. Wala po. Pagdating ko, wala man lang, kakamustahin ka, kamusta naman yung school mo. Pag kinamusta ko niya mga yan, ewan ko talaga, praise the Lord talaga. Pag kinamusta ko niya nila Ate Les. Pero hindi man lang nangyari yun. Card day, walang pupuntang parents. Graduation, walang pupunta. Walang ka-idea-idea sa pagpapamilya. Pero sabi ko nga, praise the Lord, merong simbahan. Someone shared. Someone shared the gospel to my sister. At napunta po kami dito. Sabi ko po sa inyo mga kapatid, ito lang naman wala na akong ibang ginawa para magkaroon ako ng isang, hindi ko po sinasabi na perfecto na po ang aking pamilya. No. There's no perfect family, mga kapatid. But there is a godly family. Ulitin ko po mga kapatid, there is no perfect family, but there is a what? Godly family. Kaya nga sabi ko po sa inyo mga kapatid dito lang, ito lang yung pattern namin mag-asawa. Ito lang. Kung paano namin didisiplinahin yung aming anak, ito lang. Kung anong pinipreach ng ating mga pastor, yun lang. Pagdating sa bahay, alright, ito na, meeting de avance. Ganon. Ganun lang naman kami. Pagdating sa bahay, nung dati nangungupahan pa kami dyan, kahit kwadrado lang kwarto namin, yung yung tirahan namin, sobrang liit lang. Alright? Pagdating sa bahay, alright. Pag-usapan ng preaching. Ano sinabi ni pastor? Kinakailangan natin i-apply yan agad. Kasi wala na akong guidance Wala nang magtutuwid pa sa akin, kapatid. Magtuturo ng pagpapamilya apart sa salita po ng Diyos. Naunawaan niyo po ba yun, mga kapatid? Kung gaano kaimportante na mag-commit ka sa pag-obey ng salita po ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung guidance mo pang araw-araw. Hindi ka pwede magtumingin ng guidance sa horoscope. Ha? Wag kang kukuha ng guidance mo kung ano sabi kay Libra, kay Virgo. No, that is not our guidance. This book right here is our guidance. Para magkaroon ka ng right discernment, young man. Young man. Para magkaroon ka ng right discernment. This book right here. Young ladies, para magkaroon ka ng idea kung tama may gagawin, kung papasukin mo ba yung dapat mong pasukin na yan. Alright, consult this book right here. Consult this book right here. Commit to obey
the Word of God. Yun lang naman ang ginawa ko, mga kapatid. Simple lang, di ba? Simple lang. Mag-o-obey ka, susunod ka lang sa salita po ng Diyos. Pero yung sasabi ko nga po sa inyo kanina, huwag mong pipiliin kasi. Huwag mong pipiliin yung pagsunod mo sa salita ng Diyos. Sometimes masakit. Sometimes, parang, grabe naman yung si pastor. Grabe mag-preach. Antindi, ako naman yung pinatamaan. Oh yes, sa'yo talaga yun. Kaya nga yun dapat mong baguhin sa sarili mo. Naunawaan po ba natin yun? Again, these 3 points right here ay sana nagsilbing encouragement po sa inyo so that you need to commit to obey to the Word of God. Because our faith will become stronger. Number 2, it can transform lives. And number 3, it provides guidance and direction. As I conclude this message, brethren, if these people, if these people right here ay hindi nila ni-reject yung salita ng Diyos, do you think mangyayari sa kanila to? Ulitin ko po. Kung hindi nila ni-reject yung katotohanan, do you think mangyayari sa kanila yung sinasabi doon sa verse number 1? There is no truth, there is no mercy, nor knowledge of God in the land. Kung hindi nila ni-reject yung salita ng Diyos. Masasabi kaya ni Hosea, my people are destroyed. Same thing din naman sa'yo. Tanong ko rin yan sa'yo, kapatid. Kung hindi mo ba ni-reject yung marami mo nang narinig na katotohanan, sana ayos na kayo ng enemy mo. Kung hindi mo ni-reject yung matinding mga preachings na naihahayag po dito, sana naging maayos ka na talaga. Naunawaan ninyo? Grabe na yung, sabi ko nga po sa inyo, ang ating mga pastor, nagkakaganyan-ganyan na yung kanyang boses. Just to preach. There's no new naman doon sa mga sabi ni pastor sa atin eh. Andito lang naman lahat nung tinuturo niya para sa atin. Para sa mga young men, young ladies, sa mga parents. Naunawa, yun nga lang kasi ang nangyayari. We reject the truth. Doon talaga pumapalya yung nire-reject. Kaya nga nangyari dito sa mga tao nito dito sa Book of Hosea nito. Kaya niya nasabi that their people was destroyed. It is because of what? They reject the knowledge of God. Ganon din naman din sa atin, mga kapatid. Same thing din. Ngayon, narinig mo yung ganitong klaseng katotohanan. Will you reject it as well? Young men, young ladies, parents na nakakapakinig po sa akin ngayon, there's a great truth right here. Will you reject this truth tonight? Ire-reject mo rin ba yan tulad ng nangyari dito? Alright, if you will reject it, hindi man ako nanguhusga, but the Bible says, my people are destroyed. You want to build a godly home? All right. Here it is. Very much available. You want to have a happy family? All right. Here it is. Just don't reject it. Huwag mong i-reject ito, kapatid. Masakit. May masakit na pananalita. All right. Yes. Just accept this. Just accept the great truth right here, brethren. Huwag mong patigasin yung puso mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Just commit to obey the Word of God. Tayo po yung magsitang lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa paggamit niyo po sa akin. Salamat, Panginoon. I have done my part, O God. But please, help each and every one, Panginoon, na maunawaan nila
kung bakit namin kinakailangan na mag-commit sa inyo pong salita. Kaya o Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa na patuloy nilang maintindihan ang mensahe po na ito. Patuloy niyo po kami bigyan ng maayos na spirit, maayos na attitude. Thank you, we praise you in Jesus' name. Amen. Let's come to the throne of God. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you, O God, for using Brother Conrad tonight. What a great message. Naway makita po ng bawat isa ang kahalagahan ng pagsunod sa inyong salita. Ang pagpasakop po namin sa inyong salita. At paggabay ng salita niyo po sa buhay po namin. Salamat po, O Diyos. Ang buhay ni Brother Conrad ay isang magandang testimony. It's a powerful testimony for obeying your word, O God. Thank you, O God. We praise you for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats. Did you get something tonight? Well, I'm telling you, what a great message. Great message tonight. Yeah. What a great message. Alam nyo, kung inyong titignan, napakapalad natin na nasa bansa po tayo na malaya ang salita ng Diyos. Amen? Malaya ang salita ng Diyos na ipapangaral at merong simbahan na nagpupush ng salita ng Diyos sa atin. Did you notice the three things there? Kapatid? All right. Quit moving. Now listen now. Para meron lamang tayo makita. Okay? Did you notice the three things na nandiyan sa binasa natin? Number one, a land without the knowledge of God.
Number 2, the inhabitants of the land that are lack of the knowledge of God. Di ba? Sino yun? Tingnan nyo ha. Sa una, sa verse number 1, kita nyo, no knowledge of God. Verse number 6, merong, sabi ng Panginoon, in-address niya, my people. Pero yung aking tao ay lack of knowledge of God. See that? And then the third are the priests who reject or refuse to guide the people of God. Kalahin nyo, so tama yung sinabi ni Conrad, anong aasahan pa ng tao? Wala nang knowledge of God, nagkaroon naman ng mga tao ng Diyos, pero lack of knowledge naman. Nagkaroon din ng priest, hindi naman nagtuturo. Ngayon, tignan nyo, pag tinuloy nyo ang basa nyo, saan kayo pupunta? Sabi ng Biblia, and they ask counsel to whom? Stocks. Ano yung mga stocks? Images. Altars. In other words, a dead God. Anong maika-counsel ng isang dead God? Anong maika-counsel ng stocks? Eh, ba't sila dumapit dun, kapatid? Eh, kasi yung priest, hindi nagka-counsel. Now, you should understand also, just maybe the priest refused to counsel because the people rejected the knowledge. Oh, man. Kaya, sana makita po natin ang kagandahan na meron salita ng Diyos na naririnig at sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Amen? Great message. Aralin nyo na mabuti. Napakaganda. Napakaganda. Okay? All right. That's all for tonight. And I believe you're